So paulit, good morning po sa ating lahat. Good morning! Masaya po ba kayo? Yes. Maganda ba ang umaga? Yes. Sigurado kayo? Yes. Sige, isa pa nga. Good morning nga ulit sa katabi ninyo. Ayan. Ano po yan? Okay, so welcome po. It's nice to see you again, Ate RJ and Sir. Welcome po, Sir. Sana po makasama namin kayo sa mga susunod na celebration po ulit. So, ulit, isang magandang umaga sa ating lahat at magpapatuloy natin yung ating pinag-uusapan for this series na binuksan natin. As we all know, we have started yung ating bagong series and we have titled this na Conquering the Land. So, napaka-importante, ulitin ko lang, I always do this na parating nagbibigay ng konting review muna sa pinag-usapan natin for the last weeks para merong idea lalo ng mga visitors natin sa ngayon. Okay? So, ulitin ko, ang ating series ngayon, ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa kung paano natin maipapasabuhay or maipapamuhay yung pinaka-disenyo ng Lord sa atin. And that is to conquer. Nakakasunod po? So, from Genesis pa lang, malalaman natin or makikita natin na tayo dapat daw ay nagko-conquer. Diba? So remember, sa Genesis chapter 1 or chapter 2, sinabi na ng Diyos dito na ang tao ay ginawa ng Lord para mag-rule over the creation. Tama? So, dapat clear sa ating lahat na ang bawat isa sa atin dito ay dinesign ng Lord para mag-conquer. Naiintindihan po ba? So, paano natin ilalagay sa practical na example to? For example, sa trabaho natin, it should be the design of God na tayo ay nagko-conquer. So, dati, ikaw yung staff, ngayon, ikaw na yung TL. So, ulitin ko, kagaya ng ating bagong, rito, nasan si Kuya Architect? Ayan, so, dati, lang yan, AutoCAD lang ng AutoCAD. Ngayon, AutoCAD pa rin ng AutoCAD. Pero ang iba na rito, humahawak na ng tao si Kuya Iro natin. So, hindi na to small time na architect ngayon. Nakakasunod ba? So, lahat tayo rito, we're designed na ganon. And as well, sa mga estudyante natin, hindi pwede na nasa bottom 10 tayo. Tama? Kaya yung katabi mo, ayan. Kung yung katabi mo, estudyante, malamang sa malamang nasa top yan eh. Top? Yung top na TOP ha, baka iba yung spelling natin ng top eh. Yung TOUGH, mga gano'n, no? Naging tigas eh. Pero, kagaya na sinabi ko nga, so dapat yun yung expected sa lahat ng mga sumusunod sa Diyos eh. Na tayo dapat daw ay nagko-conquer. And ngayong umagang ito, naalala ko, nung last week, tinuro ko na or nagbigay na ako ng overview kung ano ba yung parang pinaka-ibig sabihin ng pagko-conquer. Ngayon, pag-uusapan natin dito, isa sa pinaka-importanting bagay na dapat maintindihan natin paano magagawa ang pag-conquer. Nakakasunod po? Hindi kasi pwedeng pag mag-conquer ka, dadaanin mo to sa mukha. Tama? Siguro meron tayong mga kasama rito ng mga pinagpala ng mukha, mga magaganda, mga pogi. Pero paano pag kuya, hindi ako naambunan ng Diyos? Yung gano'n. Yung kuya, nung nagpaulan ng Diyos ng kagandahang mukha, nakatulog ako. Yung gano'n, no? O kaya kuya, kinandado ni nanay yung bahay, hindi ako nakalabas. Paano pagka gano'n? Tama? Ibig ba sabihin nun, wala na akong chance para mag-conquer? Kaya buti na lang magrasya ang Diyos. Hindi tinitignan sa mukha eh. Tingnan yung katabi mo. Di ba sa katabi, buti na lang, no? Tama, di ba? Mahirap pagka dinaan sa mukha. Mahirap din pag dinaan sa talino. Well, I'm not saying na hindi kayo dapat nag-excel pagdating sa kung ano dapat yung pinupursun ninyong career. Pero my point is, hindi lang tungkol to sa talino eh. Meron tayong makikita na parang hindi naman ganun katalino, pero grabe yung pinagpala ng Diyos. Or nakapag-conquer talaga siya. Ano yung pinakasikreto ba talaga? So, hindi ko na patatagalin. Isa sa mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay yung sikreto kung paano tayo nakakapag-conquer. And I'm sure you are all familiar with what I will be discussing today dahil mula pagkabata, tinuro na sa atin to. Yun nga lang, iba-iba ang level natin sa pagkakaunawa pagdating sa bagay na ito. So, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-basic na bagay sa lahat ng mga sumusunod sa Diyos, and that is prayer. Okay? Sino rito ang hindi nakakaalam ng ibig sabihin ng prayer? Wala naman, tama? Lahat dito alam ang ibig sabihin ng prayer. Tama? Sino dito yung nagpe-pray? Ayan, Lord, kuya, tuwing birthday,
tuwing Pasko, tuwing kakain, mga ganun. Tapos yung prayer yung prayer ng gutom. Narinig ko na yung prayer ng gutom. Lord, thank you for this food, sanctify this food in Jesus' name. Amen. Mga ganun, di ba? Tama? Meron naman yung sobrang spiritual. Nakaranas na ako ng ganun eh. Meron akong naging kaibigan. Well, medyo Baptist kasi ang orientation niya. Pag nag-pray yun, hindi ko alam kung ano yung matutuwa kayo sa pagiging spiritual niya. Isipin mo prayer namin sa pagkain, pagpe-pray ba naman yung problema ng missionary sa Russia? May ganun siyang prayer. Pero, yun nga yung sabi ko sa inyo rito eh. Pareho natin alam ang ibig sabihin ng prayer, pero iba-iba ang pagkakaunawa natin sa level ng panalangin. Naiintindihan po? So, meron tayong pag-uusapan ngayong umagang ito, and I'm discussing siguro mga 7 points. Okay lang ba yun? Yan, 6 points or 7 points ang pag-usapan natin ngayon. Ano ang ibig sabihin ng isang panalangin na ayon sa sinabi ng Diyos? Okay? Kasi, correct me if I'm wrong, pwede kang manalangin, pero mali. Tama? Tama ba yun? Pwede kang manalangin pero yun nga lang, mali. Paano ko nasabing ganito? For example, punta tayo sa China. Yan. I believe all Chinese pray. Hindi nga lang lahat ng Chinese ay tama ang panalangin. Tama ba? Tama ba yun? Diba yung gagawin, yung magsisinda ng katol? Magsisingot din. Yung insenso, di ba? Well, nire-respect natin yung culture and tradition nila. Pero alam natin that they are praying to another God, which is God na mayroong small letter G lang. Tama? Tama ba yun? Hindi nga nila alam kung sino yung pinapanalingin na nila eh. Nakakasunod tayo ron. So kaya kailangan maintindihan natin dito, tama ba yung pananalangin ko? Kasi baka mamaya, kaya hindi nasasagot ang panalangin. Okay, ulitin ko baka kaya hindi nasasagot, dahil mali ang panalangin. But I'm not saying na parating ganon, ha? Pero tingnan natin kung ano yung tamang panalangin based sa perspective ng salita ng Diyos. So, buksan natin yung Bible natin sa Matthew chapter 6. Itong passage na to ay part ng Sermon on the Mount, kung saan tinuro ng Panginoon Jesus lahat ng mga basic things patungkol sa pagsunod sa Kanya. Okay, Matthew chapter 6 verses 5 to 13. Medyo maiksi lang siya, and I know you are familiar with this passage already. Wala. Okay, so kung may kopya kayo, sundan niyo ako. Matthew 5 chapter 6. Matthew 6 verse 5. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. This is then how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So ayan yung passage kung saan explicitly tinuro ng Panginoong Jesus kung ano ang ibig sabihin ng panalangin at kung ano yung tamang pamamaraan ng panalangin. Kung mapapansin ninyo, very important na issue sa Diyos natin ito. If you're telling that you are a follower of Jesus Christ, then it must be an issue to you as well, ang pananalangin. Naiintindihan? Kung ako tatanungin ninyo, the secret of an effective and powerful minister ay nakadepende dito sa kung paano siya nananalangin. Okay? So pag-uusapan natin from this perspective or from the biblical perspective kung ano ba ang tamang pananalangin. Pero before that, kumuha ko ng definition ng dictionary kung ano ba ang ibig sabihin ng panalangin. So nakita ko from the dictionary, ang sabi raw dito, prayer is a solemn request for help
or expression of things addressed to God or an object of worship. So pag sinabi daw nating prayer, based sa dictionary, ito daw ay isang taimtim na panghihingi or request na ina-address sa isang Diyos o sa isang bagay na sinasamba mo. So ganun kasimple ang ibig sabihin ng prayer. So ngayon, tingnan natin from the definition naman ng Bible, ano ang ibig sabihin ng prayer. So isa-isay natin yung verse na ito, and from those verses, titingnan natin ano yung panalangin na ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Nakakasunod po ba tayo rito? Ulitin ko. Sinong... Commercial. Okay, sige. So tuloy tayo. So, balikan natin yung verse 5. And verse 5, sabi raw dyan, and when you pray, you must not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Truly, I say to you, they have received their reward. So bakit ganito ang sinabi ng Panginoon? Kung mapapansin ninyo, ang Matthew chapter 5, 6, 7, at 8, yan ay pinapakita dito yung dalawang comparison. Nung pinanggaling na nilang religion, which is Judaism, dahil ang mga Hudyo ay masyadong religyoso. Okay? At ngayon, ini-introduce na ng Panginoon na ito na ngayon yung gusto kong maging ugali ng mga sumusunod sa akin. Naiintindihan mo ba? So, mula dito, makita natin, sinabi niya rito, ang mga hipokrito o yung mga Hudyo o yung mga Pariseyo, ganito sila manalangin. Pupunta sila sa kanto ng kalsada. Okay, can you imagine niyo to? Kunyari, paglabas sila dyan sa kalsada, bigla silang gaganon. Mga ganun, no? Okay? Kaya mag-pray na, yung mga prayer nila yung malakas talaga. Yung mag-pray sila tapos, by the way, ang mga Hudyo, pagka nananalangin sila, talagang pinapaalam nila to. Pagka nagfa-fasting nga sila, naglalagay sila ng uling sa ulo para ipakita na ako po ay isang lingkod ng Diyos na nananalangin at nag-aayuno. Pinakikita niya sa lahat ng tao yun. Nakakasunod? Ganun ang mga Hudyo dati. Ano pa yung mga ginagawa ng mga Hudyo? Pag sila nananalangin, ang ginagawa nila, ano yan? Nagsasako. Naghuhubad sila ng kanilang damit at naglalagay sila ng sako. So, pag wala kayong magawa, minsan gawin ninyo, no? Kaya kayo ulit dito, tapos sabi nyo lang, i-announce nyo lang na ako po ay nananalangin. Pero alam nyo ba, from the perspective of the Bible, hindi ganyan ang gusto ng Lord. Bakit? Point number 1 natin, anong panalangin ang gusto ng Panginoon? So, nyo to, number 1, the kind of prayer that is acceptable before the Lord is a prayer that is exclusive. Okay? Nakakasunod? Sabihin nga natin, exclusive. Ano yung ibig sabihin ng exclusive? When you say exclusive, yung kayo lang. Naintindihan? Yung kayong dalawa lang ng Diyos, walang nakakakita, kung sakaling sasayaw ka man sa harapan ng Diyos mo, ikaw lang nakakakita. Nagkakaintindihan mo ba tayo ron? And that is what is acceptable before the Lord. Alam niyo ba, napansin ko sa Bible, ang pinaka-hate ng Panginoon yung show timer. Alam niyo ibig sabihin ng show timer? Yung nagpipray kasi may nakatingin. Yung naglilingkod sa Lord kasi may nakatingin. And cell leaders, be watchful, be careful na maging ganito tayo. Kasi minsan, napakaliit ng boundary line ng tunay na paglilingkod sa Lord at saka yung naglilingkod ka na lang para maipakita mo sa member mo na kailangan nyo akong gayahin. Pero sa totoo lang, pagod ka na rin. Nakakaintindihan tayo dito? That is not acceptable before the Lord. Sabi ng Lord dito, sige, magnalangin ka ng nasa labas, okay lang. Pero, that's your reward already. Tapos na. Wala ka nang makukuha mula sa panalangin mong yun. Ano ibig sabihin ng nakuha niya na yung reward niya yun? Yung ibig sabihin ng nakuha niya yung reward dito, yun, napatunayan niya na sa lahat ng tao na siya ay spiritual. Pero more than that, wala na. Yun na lang yun. And then yan, but what is acceptable before the Lord, yung sinasabi nating exclusive, yung kayong dalawa lang ng Lord. Alam niyo, ito yung gusto kong parating i-share pagdating sa panalangin. Parating kong kinakausap yung mga members ko. I will always tell them, na, alam niyo ba kung anong definition ng prayer for me? Prayer for me ay yung pagsusumbong. Kung ano man ang definition ng dictionary, sige,
tanggapin natin yon. A solemn request, an intercession before your God or your image of worship. Pero alam nyo, kung ilalagay natin sa simpleng salita, ang panalangin, ang ibig sabihin lang nito, magsusumbong ka lang. Yun lang yun. Pag naiintindihan nyo na ang panalangin pala ay pagsusumbong, alam nyo ba, ang hirap i-miss out ng panalangin. Napansin nyo yung ibig sabihin? Kaya ganito yan. If you will be given a chance na, sige, every Wednesday pwede kang pumunta ng Malacanang para magsumbong sa presidente natin. Ikaw, tanong ko sa'yo, maglalagay ka ba ng schedule ng every Wednesday pa, maliban doon? Di ba hindi na? Para minsan lang mabigyan ng appointment ni President. Sasamantalahin ko na to. Then that's the same thing with prayer. And yun yan, parati dapat natin nakikita na ang prayer, this is your opportunity na magsumbong sa Diyos mo. Okay? Alam nyo ito, i-share ko sa inyo. Ako kaya malakas ang loob ko. Wala akong backer na tao. Ang backer ko lang, Diyos lang. Nagsusumbong lang ako sa Lord ko. And in the end, minsan yung iba malakas ang loob. Hindi, kaya natin yan. Bakit? Tito ko yung presidente. Di ba mga ganon? Ay, tito ko yung, yung guidance counselor dyan. Kaya natin yan. Sorry po, pero alam nyo ba, ang mga leaders ng church na to, wala tayong ganon. Wala ritong tito si Duterte. Wala ritong pinsan si Robredo. Walang ganon dito. Pero alam nyo ba kung anong maganda rito? Ang mga leaders ng church na ito, marunong magsumbong sa tatay nila sa langit. And in the end, di ba, sample natin, kunyari yung sa venue na nakuha natin. Naalala ko nung naglalakad lang kami nila, Kuya Obed yun noon, hindi namin inaasahan yung building na yun. Di ba, naalala mo yun, Sir Obed, no? Nung naglalakad lang kami sa JP Rizal, tapos may nakita lang kami na for it. Tapos sabi namin, baka ito na yung bibigay ng Lord sa atin. And true enough nga. Ayun na, meron na tayong Meralco doon. Mamaya, pwede nyo nang gamitin yun. Puntahan nyo na mamaya doon yun para makita nyo. Naintindihan natin? Yun yung ibig sabihin dito. Alam nyo, pagka-prayer, gawin nyo tong exclusive. Yung parang, Lord, walang may ibang nagmamayari sa inyo ngayon. Ako lang. Yun yung ibig sabihin ng prayer dito. Yung kumbaga, meron kayong attitude na pagdating sa Diyos, possessive kayo. Naintindihan ninyo? Kaya I want to borrow yung principle nila Bishop Frank Santos ng Tarlac. Parati niyang tinuturo to eh. Sabi niya sa mga members niya, gusto niyang maging culture ng church nila. Yung term nila na sugapa sa Diyos. Alam niyo yung, narinig niyo na ba yung term nila na yun? Dapat lahat ng mga disipulo ng Diyos, sugapa sa Diyos. Naintindihan? Di ba, paano ba ibig sabihin ng sugapa? Para maubusan, tama? Mamaya, tinignan natin yun ha. Pag naglabas na ng pagkain, yung mga unang nasa pila, alam na. Ito, number 1, number 2, mga alam na yun. Pero di ba yun yung idea nito? Pagka sinabi kang sugapa, takot kang mawalan. Parang, alam mo namang madami, pero teka lang, baka maubusan ako eh. Tapos busog na busog ka na, gusto pang mag-take out pa, may paalot pa yan. Di ba, na-invite ka na lang. Di ba, ganun pagka sa mga party, na-invite ka na lang, nagbalot ka pa. Naintindihan? Yun ang pinakamalupit dito. Pero you know what? Dapat gano'n natin makita ang prayer. Yung tipong nabusog ka na sa prayer, nabusog ka na sa presensya ng Diyos, gusto mo bang mag-take out? Di ba yung parang pag nag-pray ka, Lord, okay na, na-bless ka na. Pero Lord, huwag niyo po akong palalabasin ng kwarto na to nang hindi niyo ako kasama. Take out ko po, Lord, ang presence ninyo. Naintindihan ba? That is prayer na exclusive. Naintindihan? Ito, share ko sa inyo. Pwede po ba, bago kayong manghingi ng prayer request ng kapatid ninyo, matuto ka munang manalangin mag-isa? Naintindihan? Bago ka lumapit sa akin, bago ka lumapit sa cell leader mo, bago ka lumapit sa isang taong kinikilala mong spiritual, siguraduhin mong, bago ka nanghingi ng prayer request, ipinanalangin mo muna yan. Naintindihan? Kasi pagka nag-prayer request ka sa kasama mo, tapos hindi mo pa pinag-pray, parang isa lang ang sinasabi mo. Ganito ang sinasabi mo, yung Diyos niya, iba sa Diyos mo. Naintindihan? Naintindihan mo ba natin yun? So, okay lang ba yun? Bago kayo lalapit, hindi ko sinasabing masamang manghingi ng prayer request ha. Sabi sa Bible, if 2 or 3 agree in my name, then I will hear it from heaven. Totoo naman yun eh. Pero, bago ka muna manghingi ng prayer request ng kasama mo, manalangin ka muna mag-isa. Naintindihan? Clear sa ating lahat to. Kung meron mang dapat nagmamarka, dapat ang may marka yung katabi ng kama mo. Ano yung ibig sabihin doon?
Nakakasunod tayo kan? Or masyadong mahiwaga yung sinabi ko. Ibig ko sabihin dito, kung meron man dapat magmamarka sa inyong kwarto, yung tabi ng kama nyo, kasi lumubog na dahil sa tuhod ninyo. Kakapanalangin ninyo. Naiintindihan ba? Ang problema, ang lubog sa atin, kung ano-ano. Naiintindihan? Ito mo yung katabi mo. Iba lumulubog dyan eh. Naiintindihan? So, actually, gusto kong maging culture natin dito sa church na ito yan. A prayerful church is a powerful church. Natandaan niyo yan. Ulitin ko, a prayerful church is a powerful church. Hindi nasusukat ang laki ng simbahan o ang galing ng simbahan sa galing ng nagpapatakbo nito. No. Nasusukat ang ganda ng simbahan sa kung paano nananalangin ang mga nagpapatakbo nito. Nakakasunod po ba tayo rito? Ulitin ko so number 1, a prayer that is acceptable before the Lord is a prayer that is exclusive. Okay, number 2. So tayo sa number 2. Dahil sa yung kasunod na verse 7. Verse 7 and 8. Tignan dalawang verse yung kada point natin. And when you pray, do not heap up empty praises as the Gentiles do, for they think that they will be heard for their many words. Verse 8, do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. So sabi raw dito, okay, number 1 is exclusive. Kailangan matutunan natin yung pananalangin nang mag-isa ka, nang ikaw lang, nang nakasarado ang pinto, at yung nilalatag mo lahat-lahat sa Diyos. Naintindihan? Naranasan yung, by the way, bago tayo sa point number 2, naranasan nyo na ba yung ganon? Yung, ako, I've tried that, ginaya ko yung prayer ni Job. Yung nag-pray si Job na, naked I came in this world, and naked I will go back to you. Alam nyo ba na naranasan ko na nag-pray ng nakahubad talaga? Gusto ko ipakita, Lord, ito yung buong buo ko sa inyo to. Sinabi ko sa Lord yun, naranasan nyo na ba yung ganon? That is being exclusive. Alam niyo ba, ang power ni David, you know who David is? Kilala niyo si David? Siya ang parang pinakamagaling na hari ng buong Israel. And bakit siya naging magaling na hari ng Israel? Alam niyo ba kung anong meron dito kay King David? He can be undignified before the Lord. Alam niyo ibig sabihin ko rito? Yung kaya niyang maging parang baliw sa harapan ng Diyos. Kayo naranasan niyo na bang maging ganon? O talagang baliw lang, nang walang dahilan? Magkaiba yun, ha? Huwag yung magiging baliw ng walang dahilan. Okay? Kasi sabi rito, yung undignified before the Lord, yung nagiging baliw sa harapan ng Lord. Okay? Number 2, yung sasabi rito, huwag daw yung puro salita lang ng salita na hindi mo na naiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi mo. Yung, alam mo yung parang pinagandaan yung scripted. Tapos yung bago ka mag-pray, gagawa ka muna ng composition. Magtiting ka muna sa internet kung yung pinakamagagandang words. Tapos pag may mga wrong grammar, babaguhin mo talaga. That is not acceptable for the Lord. Hindi ganyan ang prayer na gusto ng Lord. Okay? Number 1, a prayer that is acceptable before is a prayer that is exclusive. Number 2, a prayer that is acceptable before the Lord is a prayer that is exciting. Okay? Alam mo sabihin ng exciting? When you say exciting, alam niyo ba ganito ang excited? Gusto kong makita ninyo kung ano yung ibig sabihin ng excited. Pag sinabing excited, kung ano yung nasa puso mo, yun na yun. Naintindihan? Sa kayo nakakita ng, di ba kunyari, nanalo ka sa isang contest. Pagpunta mo sa bahay, anong ginagawa mo pag nanalo ka sa contest? Di ba pasok sa kwarto, Ma! Nanalo ako, di ba gano'n na sasabihin mo? Walang pumupunta sa bahay nang galing ng contest na sasabihin mo, Ma, sa tulong ng Diyos at sa paggabay ng banal na Espiritu, sa pagpapagal ko sa ginawa kong mga pagsasanay, ako po ay nagkamit ng unang gantimpala sa kompetisyon na ginanap sa paaralang ganito. Sino gumawa ng gano'n nung nanalo sa school nila? Di ba wala? Never mong gagawin yun. Pag ikaw excited, ano ang tendency mo? Di ba wala na? Kahit kung ano yung normal na word mo, yun na ilalabas. Sabi mo, Ma, nanalo ako. Pakainin mo ako. Yung ganyan na, di ba? Kasi yun na talaga yung nasa loob mo eh. Hindi mo gagawin na, Ma, alam mo, sobrang saya ko sa umagang ito. Dahil pagpasok ko sa paaralan, di ba wala na magagawa ng gano'n? Siguro, dinaguhan ka lang nanay mo. Ano sabi mo? Kaya, no? Pero ano yung point ko dito? Alam nyo ba, the same with God, hindi gusto ng Lord yung ganung panalangin. Sabi ko nga sa inyo kung meron mang ayaw ang Diyos, yun yung show timer.
Yung kahit sa panalangin, nagpapakitang gilas ka. Hindi mo kailangan magpakitang gilas sa Diyos. Kilala ka niya. Alam niya kung anong kailangan mo. Alam niya kung saan ka magaling. Naintindihan? You just need to do, yung i-present mo sa sarili mo, ay sa Lord, yung sarili mo lang. Sabihin mo, Lord, ito yung ganito yung nararamdaman ko ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, and so be it. Naintindihan? Nakakasunod po tayo ron? Ulitin ko, number 1, a prayer that is acceptable before the Lord, yung exclusive. Number 2, yung exciting. Pag sinabi exciting, hindi kailangan ng mga kung ano ng mga words na pinagsasabi. Just tell to your God kung ano yung nararamdaman ninyo at sabihin nyo sa Kanya lang yun. Yun na yun. Naintindihan? And sabi ko nga rito sa verse 8, lagay natin sa verse 8. Sabi daw dyan, bago ka palang pumunta sa Diyos mo, alam niya na kung ano yung ipapanalangin mo. Na-gets niyo ba yung sabihin dito? Sabi dito, bago ka palang daw mag-pray, alam na ng Lord kung ano yung mag-pray mo. Ngayon, hindi nyo ba naisip to? Bakit kailangan pa mag-pray? Alam na pala ng Lord. Naisip nyo ba yun? I found out, nung tinitingnan ko siya, nga naman, no? Lord, parang ewan din kayo, no? Di ba, pagka tinignan mo siya sa unang silip or sa unang tingin, paunang basa, parang sabi mo, Lord, bakit ganon? Kailangan ko pang sabihin sa inyo, samantalang alam nyo na. I found out na dito pa lang, gusto kasi ng Lord dito, yung makita niya yung attitude natin na excited na makipag-liig sa Kanya. Yun yung hinahanap ng Diyos. Kayo ba excited pa rin pag alam nyo nang ito na yung oras ng quiet time ninyo? May ganun pa rin pang excitement? Or are you doing your quiet time just because your leader is telling you to do that? Yun na lang ba yan? Are you having your quiet time kahit na wala nang sabihin ng leader nyo sa inyong gawin yan? Naintindihan? O kaya ito question ko sa inyo. Announcement po, ngayon po tatanggalin na ang quiet time. Simula bukas, hanggang sa kahuli-huling araw ninyo, huwag na kayong magka-quiet time. Tanong, sino ang gagawa pa rin ng quiet time? Diba? Ano yung point ko rito? Alam nyo, dapat kahit nasabihin ng leader nyo o kahit na walang sabihin ng leader nyo sa inyo na kailangan nyo makipag-usap sa Diyos, dahil alam nyo excited kayong kausapin ng Diyos nyo, gagawin nyo yan. Ay, hindi yan? Nakasunod tayo ron. Ano sa primary leaders niyo sa lalaki, hindi ko sila sabihan na mag-quiet time kayo. Wala nang ganun. Kasi dapat, bago ka maging leader, alam mo sa sarili mo na kahit anong mangyari, non-negotiable ang pakikipag-usap mo sa Diyos. Nakakaintindihan mo pa tayo dito? So ito yung kailangan natin maging culture. Yung kultura na meron parating excitement sa pananalangin. Naintindihan? Di ba kunyari pagka kayo, mahal ninyo yung taong gusto nyong, kunyari yung kakausapin ninyo, gaano kayo ka-excited pagkakausap niyo yung tao na yan? Kunyari sabihin natin yung crush mo, yan, marami kasi dito mga estudyante. Yung crush mo, kunwari, yung crush ni Jerome, sino yung crush mo? Nagsisimula sa letter. Okay, itago na lang natin sa pangalang tot-tot, mga gano'n, no? So, di ba, pagka alam mo, ay, nandiyan na si ano. Di ba, ano gagawin mo? Di ba, parang kulang na lang kumawala yung puso mo sa ribcage mo eh. Ang lakas ng tibok. Bakit? Sobrang excited ka eh. Naku po, Lord, makikita ko na naman siya. Di ba? Kinikilig-kilig ka pa, no? Papagano pa yung paa mo. Ay, nagwaganon ka ba? Hindi naman. So, di ba, pero if you're really excited, ganun ang pakiramdam mo. So, I think that's the same with your God. If you're excited with your God, alam mo yung parang kahit walang toothbrush, okay lang. Gusto ko kasi makausap na ang Diyos. Naintindihan? Huwag kayo mag-alala. Kung ang tao umaamoy ng hininga, ang Diyos hindi po. Naintindihan? Pero huwag kayo pupunta ng cell-celeb nang hindi nag-toothbrush, ha? Ibang usapan yon. Yung exclusive na kayong dalawa lang ng Lord, okay lang yun. Pero dito hindi kayo exclusive eh. Okay tayo ron? Ulitin ko ha, ang Lord sobrang, yung desire lang naman kasi ng Lord dito, yung makita yung exciting spirit natin, yung excited spirit natin, na gusto natin makipag-niiguli sa Diyos. Okay? Okay ba tayo ron? O sino yung pumunta rito ng excited na makatagpo ang Diyos? Ganyan. Diba? Kailangan daw kasi, sabi kasi ni Kuya, kailangan umatid. Mahirap yung gano'n. Alam niyo ba? Pagka ganyan, darating ang time, titigil ka rin eh. Kaya nga dapat maging clear muna to. Are you really excited pagdating sa presensya ng Diyos? Okay? Number 3. Punta tayo sa number 3. Verse 9.
Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Okay, verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So number one, ano yung number one? Exclusive. Okay? Number two, exciting. Number three, expectant. Okay? Ano ibig sabihin ng expectant? So pag sinabi natin expectant, kagaya ng prayer dito, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come on earth as it is in heaven. So ibig sabihin, ang panalangin daw na powerful, yung may iniintay kang manggagaling sa Diyos. Naintindihan? Otherwise, walang saysayang pananalangin mo. Alam mo yung nag-gets, di ba ibig sabihin? Pwede ka kasing manalangin na, Lord, pagpalain niyo po yung ganito, Lord, ganito, Lord. Pero wala ka ng excitement or wala ka ng expectation na talagang sasagutin ng Diyos yung pinapanalangin mo yun. Naintindihan? Pwede yun eh. Pwede kang mag-pray for the sake of doing the prayer. Pero iba yung prayer na talagang kaya ka nagsasalita ng prayer na yan dahil mayroon kang inaasahang talagang magagaling sa Diyos. Naiintindihan? So kagaya yung sabi dito, ang sabi dito, your kingdom come on earth as it is in heaven. So parang sabi nung in-example ni Jesus Christ dito na prayer, inaasahan nung kung sino man yung nagpe-pray na to, kung talagang prayer siya ng isang tao, yung kalangitan ibaba dito sa lupa. So na-imagine ninyo, iniintay niya or nag-e-expect siya na yung langit o yung presensya ng Diyos pupunta sa kanya. Naintindihan po ba? And that is the prayer that is effective. Okay? Pagka kayo, nagpe-pray kayo, and then wala naman kayong inaasahan na yan ay sasagutin ng Diyos, ay suggestion ko sa inyo, matulog na lang kayo. Walang mangyayari sa prayer nyo yan. Nagsayang lang kayo ng ilang calories ninyo, nagsayang lang kayo ng time ninyo para magsalita ng kung ano-ano na hindi nyo naman naiintindihan. Okay? Akabat Iron. So if you pray, talaga bang meron kayong inaasahan sasagutin ng Diyos yan? Okay? Ganyan ba yung prayer natin? So, pag sinabi natin, di ba meron tayong 6 o'clock na prayer natin sa church? Di ba meron mga nakalista doon? Pag sinabing, Lord, pinagpipray ko po, Lord, nabigyan nyo kami ng ganitong amount para makabili kami ng ganito. Talaga bang kayo may inaasahan kayo? Or you are just complying dahil yan ang prayer list na binigay sa inyo? Naintindihan? Gets natin? Kaya ba, sabi sa Bible, it's written in the Psalms, huwag kang mananalangin nang hindi naman pinag-isipan. Ang prayer na hindi pinag-isipan ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. So, ibig sabihin, ang prayer na hindi ka naman umaasa na talagang sasagutin ng Diyos yan, parang nakikipaglaro ka lang sa Lord. Intindihan? Parang ganito lang yan. Kunyari, ako makikipag-usap sa'yo. Tapos sasabihin ko na may gagawin ka at sasabihin mo sa akin na kaya mong gawin. Pero alam mo sa sarili mo na hindi naman ako naniniwala sa'yo. Anong mararamdaman mo? Nakakasunod? Sample natin. Kunyari, Klein. O Klein, ikaw daw magpapakanta next week. Sabi ni Klein, sige kuya, ako magpapakanta. Pero alam niya sa sarili ko na hindi naman ako naniniwala sa kanya. Anong mararamdaman ni Klein doon? Niloloko lang ako ng taong to. Sasayang lang ng oras sa makikipag-usap sa akin to. Di ba ganun lang maisip ni Klein? Alam niya ba, ganun din ang parang ginagawa natin sa Diyos. Sinasabi natin, Lord, gawin niyo to, Lord. Lord, pwede mo ba na request ko sa inyo to? Pero alam ng Diyos sa puso mo na hindi mo naman talaga pininiwala kayang gawin ng Diyos sa iyan. Anong mararamdaman ng Diyos sa'yo? Naintindihan? Baka kaya hindi sinasagot ng Diyos ang prayer mo, dahil wala ka ng expectant heart. Nananalangin ka na lang dahil yan ay kasama sa requirement ni cell leader. Tama? So, yung katabi mo. Ayan, yung katabi mo. Check natin yung katabi niyo. Meron pa bang inaasahan yan mula sa Diyos? Kuya, wala na. Kuya, wala na to. Meron pa bang inaasahan yung katabi mo from the Lord? Mayroon kasi pagka susunod kayo sa Lord, wala na naman kayo in-expect. Alam mo ba ito? I-share ko sa inyo ito. Ang pagsunod sa Diyos ay parati kayong nandoon sa end ng grasya ng Lord. Ano yung ibig sabihin nito? Pag sumusunod tayo kasi sa Lord, kailangan parati tayo nag-take ng risk. And pagka-risk yan, may possibility
na magkamali ka. Tama? And ano yung way mo para mabawasan yung pagkakamali? Umangkla ka sa presensya ng Diyos. Naintindihan? So, ibig sabihin, habang sumusunod kayo sa Lord, kailangan parati kayo may expectation na may gagawin ng Lord. Pagka wala na yung ganyang attitude, doon na nasisira yung ibig sabihin ng pagiging disipulo mo. Naintindihan? Kahit mag-quiet time ka pa, kahit na mag-attend ka pa ng celebration, ng cell group, pag ikaw, wala ka ng expectation from the Lord, wala nang reason para sumunod ka sa Lord. Wala ka nang inaasang gagawin pa ang Diyos sa iyo eh. Okay, tayo run. And next, number 4. Verse 11 to 13. Give us this day our daily bread. O sabi rito, after nakilalanin ng nagpe-pray yung expectation niya from the Lord. Lord, meron kang gagawin na bibigay kayo sa akin from heaven. Ito na yung sinabi ng sumulat nito. Sabi raw dito, give us today our daily bread. Kung makikita nyo dito, ang sinabi ng author or yung ginawang example ni Jesus Christ sa panalangin, pang-araw-araw. Naintindihan? Daily. Naintindihan po ba natin yan? Alam naman yung sabihin ng daily. Pang-araw-araw. Hindi sinabi rito na give us our annual package of bread. Hindi ganun ang sinabi. Hindi rin sinabi na give us a month of relief goods. Hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi dito, daily po. So, ibig sabihin, kailangan ang panalangin, ito yung number 4 natin. Number 1 is what? Exclusive. Number 2, exciting. Number 3, expectant. Number 4, ano kaya number 4? Extravagant. Hindi nga eh. Daily bread ang sinabi. Ito yung number 4. Kailangan daw ang prayer explicit. And when you say explicit, detalyado. Naintindihan ninyo? Pag nananalangin kayo sa Diyos, sabihin nyo talaga, Lord, ganitong school ko gustong mapunta, ganitong course, ganitong tuition, Lord, yung gusto kong pasukan. Naintindihan yung sabihin? Yun yung ibig sabihin ng explicit na prayer. Makita nyo rito, ang sinabi rito, Lord, hindi ganito sinabi ng ng prayer or ng passage na ginamit ng Lord. Sabi ng Lord dito, Lord, give me daily bread. Hindi sinabi rito na, Panginoon, kayo na ang bahala sa pangkain namin araw-araw. Hindi ganun ang sinabi. Hindi general statement ang sinabi rito. Ang sinabi rito, Panginoon, bigyan niyo ako ng tinapay. Sa totoo lang, ang tingin ko kung ngayon yan ginamit or kung ngayon sinulat yan, baka nakalagay pa nga ako anong brand ng tinapay rito eh. Lord, bigyan niyo ako ng isang loaf ng gardenia bread for today lang. Bukas, Panginoon, bigyan niyo naman ako ng French baker, Lord. The following day, Lord, bigyan niyo naman ako ng tulisure, mga ganon. Naintindihan niyo yung sabihin, ayun ang gusto ng Lord. And at the end of the day, parating ito yung nakikita ko. Kung makikita niyo sa gospel, the Lord wants us to identify Him as Father. Parating ganun ang sinasabi ng Lord dito. And alam niyo ba, ang gusto ng Lord dito, yung sasabihin talaga natin kung ano yung gusto natin sa Kanya. Again, inuulit ko, alam na ng Lord kung ano yung nararamdaman natin, kung ano yung gusto natin. Ang gusto ng Lord dito, yung makita yung excitement natin na sabihin lahat talaga ng detalye. Naiintindihan mo ba natin yun? Ayaw dito ng Lord na, Lord, kayo na bahala, Panginoon, sa pag-aaral ko. Anak, anong ibig mo sabihin, ako na bahala? Ibabagsak ko na ba? Tatapusin na ba natin yung SEM? Ganon. Yung naiintindihan mo sabihin. Sabihin niyo talaga, Lord, gusto ko, Panginoon, ng 1-2-5 na grade dito. If this is according to your will, Panginoon, tulungan ninyo ako magawa yun. Yun yung sabihin na explicit. Naiintindihan mo natin? I remember nung last time na yung unang-unang apply ko sa trabaho, ang dami kong pinupuntahan sa Makati. Nakaranas din ako ng mga na-reject ng mga application. Sasabihin sa'yo, tatawagan ka na lang po namin, pero huwag ka pagka gano'n. Hindi ka na babalikan, ibig sabihin nun, tanggal ka na pagka gano'n. Alam niyo ba, nung pumunta ako sa opisina namin dyan sa may Makati, yung una kong work, nagandaan kasi ako sa building kasi puro glass, yung gano'n. So, yun lang yung perspective ko ng maganda na trabaho eh. So sabi ko, Lord, pwede bang dito nyo na ako pagtrabahuhin? Alam niyo ba, nung araw na yon, nalaman ko sa batch namin, ako lang yung hindi na pinaalis. Kasi yung isa kong kabatch, 1 month after saka siya tinawagan. Ako, nung interview ko, nung pauwi na ako, sabi ng reception, Sir, wag po muna kayo aalis, kakausapin kayo. Yun pala, job offer na ibibigay sa akin.
Yung nag-gets yung ibig sabihin, pag sinabi ninyo sa Lord yung panalangin ninyo, gawin yung detalyado to. Naintindihan? Sabihin niyo, Lord, kagaya neto, yung alalawa yung sa drums natin, no? Lord, sabi ko lang, ito lang sinabi ko, pero sa totoo nga, pinaya ako ng Lord. Sabi ko lang, Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng hindi titipiring ministry. Yun lang ang parati kong sinasabi sa mga leaders ko. Sabi ko sa kanila, walang magtitipid sa ministry. Bibili natin ng mga magagandang quality ng brands. Yun ang sinabi ko sa kanila. And that's my prayer as well. Sabi ko, Lord, ayoko, Panginoon, ng mga hindi magagandang brand. Okay na sa amin, Lord, kahit mga Yamaha lang, mga ganyan. Sabi ako, tingnan mo kung anong binigay ng Lord sa atin. Diba, parati ko sinasabi yun, mamaya, puntahan nyo doon, pero huwag nyong hampasin, ha? Ipapahampas ko lang yun sa mga drummer para hindi naman agad masira. Kaya tanungin nyo, Kuya Checo, pwede bang iparamdam mo sa amin yung sinasabi ni Kuya Jam na pearly na tunog? Yung mga ganyan na, kaya puntahan nyo doon, tapos pag-passis kayo kala Dave, kala Clyde, kahapon nga, nagbibiro ako sa kanya, sabi ko, Clyde, Dave, at saka Checo, tatlo kayong nagtono na, baka may mabutas na yan. Tatlo silang tono ng tono, hindi matigil eh. So, hindi yung ibig sabihin, di ba, yung ibig sabihin dito, yung sabihin nyo talaga sa Lord kung ano yung gusto ninyo. Okay tayo ron? Kasi sabi, Lord, ang gusto ko mapangasawa, mahaba buhok, maputi, okay lang yun. I remember, nung nagkakwento kami, announcement pala, next week wag kayo mawawala, yung coach ko ang magpipreach sa harapan natin. Si Pastor Arnold. So, naalala ko, pagka nagkakwentuhan kami tungkol doon, sinishare niya sa amin yun, siya nga ang prayer niya, Lord, nung nakita niya yung asawa niya, si Ate Ruth, may malaki ang age gap nila, ayaw sa kanya nung asawa niya. So, 7 years ang age gap nila. So, nagkwento siya, sabi niya, Lord, ibigay niyo po siya sa akin, or kung hindi man, wag niyo na akong pag-asawahin. May mga ganun silang mga biruan. Pero alam niyo ba, ganun kalakas ang loob niya na sasagutin ng Diyos yung prayer niya. Kasi ganun ka ka-expectant at ganun siya ka-explicit magsalita na, Lord, ito yung gusto ko. Ito, alam ko, sa kanya ko nga nakuha yung biro na Alam niyo ba, kinukwento niya sa amin, sabi niya, ako graduate ako summa cum laude, sinasabi niya. Kami naman, bilib na bilib kay Pastor Arnold. Yung palang ibig sabihin niya, sumama sa cum laude kasi cum laude yung asawa niya. So, alam niyo, ganun yung prayer, Lord, gusto ko po ng ganito yung ganun siya ka-explicit magsalita pagdating sa prayer niya sa Lord. So, alam niyo ba, ganun yung gawin nating attitude. Okay? Kaya tayo ron. So, hamunin ko lahat ng mga, lalo na yung mga naglilingkod dito, yung mga nasa ministry. Hamunin niyo ang Lord pagdating sa ganung bagay. Sabi niyo, Lord, kagaya nito, yung mamaya may ilo-launch tayo ng project. Ayoko rin ng pangit na brand. Sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko po ganitong brand ng upuan. So, kaya ganito yung presyo na ilalagay natin. Alam niyo ba, at saka maganda rito, pagka sinabi niyo talaga na explicit yung mapanalangin ninyo, doon kayo nagkakaroon ng G-files yung tinuro ko sa inyo ng last week. Doon yung makikita, grabe ang Lord pala talaga sumasagot sa panalangin. Naintindihan? Kasi kunyari, pag pinag-pray ninyo, Lord, kayo po ang bahala sa pang-araw-araw namin. Hindi mo mag-engage kung talagang sinamahan ka ng Lord Well, I'm not saying na hindi tayo sasama ng Lord. Pero ang hirap minsan ma-identify kung ano yung mga ginawa ng Lord sa'yo. Pero kung sabi mo, Lord, bigyan niyo ako ng Starbucks na pangtanghalian mamaya. Mga ganun. Tapos bigla sinagot na, Lord, ay, grabe ka talaga, Lord, di ba? Naintindihan niyo yung point? So, ulitin ko, number 1, ano yung number 1? Exclusive. Number 2? Exciting. Number 3? Expectant. Number 4? Explicit. And number 5, verse 30, ay 12. Verse 12 tayo. Okay, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. So, point number 5 natin. Number 1 is exclusive. Number 2, exciting. Number 2, expectant. Number 4, explicit. Number 5, explicit. Yan. So, puro EX to. Ano ibig sabihin ng explicit? Ay, ibig sabihin ng explicit, beautiful. Okay? Pag sinabi natin exquisite, maganda, pwede siyang i-present, kaaya-aya, at ka-exquisite. So, yun nga yung ibig sabihin nun. Pag sinabi exquisite, maganda, pag tumingin ang isang tao, lahat mapapaganon. Naintindihan? So, ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang katanggap-tanggap na prayer pala sa harapan ng Lord natin, yung magandang panalangin. At ano ibig sabihin ng magandang panalangin? Ito po ito Ang ibig sabihin ng magandang panalangin, hindi yung merong mga rhymes, hindi yung mga pinag-isipan ng 3 gabi bago ka kaya
Kuya, hindi pa ako nakakapag-pray. Bakit? Kasi po, hindi pa tapos yung speech ko sa Lord. Hindi po yun yung ibig sabihin ng magandang prayer. Ang ibig sabihin ng magandang prayer, yung pure. Naintindihan? When you say pure, yung walang bahid ng dumi sa harapan ng Diyos natin. Naintindihan po ba? Alam niyo po ba sa Bible, sa Psalms or sa even in Judges, remember Gideon? Di ba sa Judges siya? Meron doon isa silang nakasama, si Achan. Si Achan, isa tong troop or isa siya sa soldier sa Israel na siya ang naging reason kung bakit natalo ang Israel sa isang laban nila sa Kanaan. Bakit? Anong ginawa natin ni Achan? Nagtago siya ng silver cup. Ang sabi ng Lord, huwag kayong magnanakaw sa bayan na yan, sumugin niyo lahat. Etong taong to, ang ginawa niya, nagnakaw siya ng isang silver cup. Kaya dahil nagkaroon siya ng tinatagong kasalanan, buong bayan ng Israel pinarusahan. Hindi sila pinatagumpay ng Diyos sa isang laban nila. So anong point ko rito? Minsan, nawawalan ng kapangyarihan ng panalangin natin dahil sa tinatago nating karumihan, impurity, o kasalanan. Intindihan? So ibig sabihin, ang isang prayer na powerful at katanggap-tanggap sa harapan ng Lord, yung pagka humarap ka sa Lord, alam mo sa sarili mong, ito yung magandang offering ko dahil wala tong bahid ng dumi. Naiintindihan po ba natin yan? Yung bago tayo lumapit sa Lord, nasabi talaga natin na, Lord, inaalay ko sa inyo lahat ng kasalanan ko and make me pure before you para makalapit ako sa inyo ngayon. Yun yung ibig sabihin na itong point number 5 natin. Ulitin ko, when I say explicit, magandang prayer, but it doesn't mean na yung form ng prayer ay maganda. That's not my point. Sinasabi kong magandang prayer, yung magandang puro, yung walang bahid ng dumi. Yung pagka nag-aalay tayo, like for example ganito, pag nag-aalay kayo, kunyari nagbigay kayo sa babae ng bulaklak, yung di ba yung hahanapin mo lahat ng blemishes, lahat ng kapintasan sa mga bulaklak, kung may nakita ka na, ito, mabaho na tong part na ito bulaklak, tanggalin mo, yung ganon, or pag nagpapa-arrange siya, gusto mo yung walang kahit anong mga palantanan na bulaklak doon. So, ganun din yung prayer. Nagigets ko ba natin yan? Yung pag lumapit ka sa Lord, alam mo sa sarili mo na yung prayer na iaalay mo sa Lord mo, puro. Walang kahit anong spot ng karumihan. Okay? Okay, Iron? Okay, so review nga ulit natin. Number 1, exclusive. Number 2, exciting. Number 3, expectant. And number 4, explicit. Number 5, explicit. That's na to. Punta tayo sa huling mga verses na. And forgive us our debts, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Akala ko, nung inaral ko yung Bible, akala ko hanggang dito lang ang prayer. Pero nung tinitignan ko siya, merong pang kasamang sumunod pang verse. Kahit tingnan nyo sa Bible ninyo, hindi dyan sa verse na yan nagtapos yung prayer. Sa verse 14. Pero look at verse 14. Kung unang tingin, makikita nyo bang related siya sa prayer? For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Tanong, sa unang tingin, related ba siya sa prayer? Pero parang hindi, parang related na siya sa forgiveness Pero bakit siya nilagay dito? Nung inaaral ko siya, nakita ko na hanggang dito hanggang dito talaga yung prayer. Bakit? Kasi ang gusto ng Lord na prayer, hindi lang yung 5 sinabi ko. Yung pang-anim na nakakuha ko dito sa verse na to, a prayer that is acceptable before the Lord is a prayer that is extended. Ano ibig sabihin ng extended? Ang prayer daw na powerful, yung hindi lang nakapasok lang sa'yo. Na-e-extend siya hanggang sa mga nakapaligid sa'yo. Kaya ito nakalagay dito, sabi ko doon, if you forgive others, then I will forgive you. So parang pag sinabi ng Lord ganito, pag binless mo yung taong nasa paligid mo, then I will bless you. Parang ganun yung logic ng Lord. Parang ang sinasabing logic ng Lord dito, sige, extend mo sa kanila yung hinihingi mo, ibibigay ko yung hinihingi mo sa'yo. Naintindihan? So yun daw pala yung ibig sabihin ng prayer na gusto ng Lord. Hindi lang yung ikaw lang. Kasama dapat yung mga taong nakapaligid. So, kagaya nung sinabi ko kanina sa first point natin, hindi pala masamang magpa-prayer request. Talagang desire ng Lord na nagpa-pray tayo sa isa't isa. Because the ministry at the end of the day ay yung pagsasama-sama ng simbahan niya o yung pagpapalakasan ng bawat isa sa atin.
And part of pagpapalakasan natin sa isa't isa, yung pag-extend natin ng prayer at blessing sa mga nakapaligid sa atin. Okay? Nakakasunod tayo? So sige nga, pwede kang ilabas ulit yung 6 na points natin. So yung 6 na yan, from the passage na inaral natin, na tinuturo ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng panalangin, ito daw pala yung acceptable na prayer sa Kanya. Number 1, exclusive. So question, when was the last time you really had your time with your God? Yung tipong, wala kang pakialam kung may nag-aaway sa kapitbahay mo, sige lang, mag-riot lang kayo dyan, basta ako nandito ako sa presensya ng Lord, babad, sub-sub. Naintindihan ninyo? At gumagapang pa sa harapan ng Diyos. Yung mga ganon, naranasan ba yung, kailan yung huling naranasan yung ganon? O sige, kuya, wala kaming kwarto kasi ang bahay namin, kuya, pag liko mo, kusina, pag ganito mo, kama na. Paano ako mag-pray? Alam niyo po, meron po tayong tinatawag ng Makati Circuit. Pwede kayo mag-pray doon. Sa mga taga Maynila, yung mga nando sa mga area sa mga TUP, meron pong wall ang Intramuros. Dumapa ka doon. Natindihan niyo yung sabihin? Alam mo, pagka ikaw, talaga, di ba, very cliche na to. If there's a will, there's a way. Pag ayaw, ayan, maraming dahilan. Tama ba yan? Pero kahit ano, pagka-member mo, kunyari pag siya member mo, matuto ka mag-quiet time. Pag yan, ayaw talaga mag-quiet time yan, lahat ng hiwaga sa mundo, mabubuksan yan. Alam niyo yung, kuya, hindi kasi pwede kasi masama po sa lalamunan pag may sakit daw akong ganito. Iba yung nalalaman na siyang gano'n. Hindi yun, dami niyang nalalamang hiwaga sa mundo. Pero pag yan, gusto talaga yan, kahit anong gawin, wala eh. Hindi mo mapipigilan yan. Naintindihan niyo? So yun, number 1, exclusive. Huwag niyo kakalimutan niya. Enjoy your presence, enjoy the presence of the Lord. Just make sure na meron kayong time na gano'n. Kasi alam niyo ganito yan. Ang problema minsan sa mga Kristyano, nagkakasakitan tayo dahil hindi kayo equipped pag humaharap na kayo sa mga kasama ninyo. Possible yan eh. Kasi yung mga, kahit ako nyari, para tayong Kristyano dito, meron pa rin tayong mga hindi magagandang ugali. Pero alam nyo ba, pag ikaw babad ka sa presensya ng Diyos, kahit anong gawin yan, tatawanan mo lang eh. Di ba? I'm carrying the presence of the Lord. Walang dating sa akin yung gagawin mo. Naintindihan ninyo? Kasi nakapagbabad ka na muna sa presensya ng Lord. Okay? So number 1, exclusive. Number 2, yung excited. Or yung exciting na prayer. Kailan ka huling na-excite sa Lord? Kailan ka huling na, yung alam nyo yung pratikong sinishare dati sa mga high school. Yung, alam nyo yung cat and dog theology? Familiar kayo doon? Yung cat and dog. Nakakita na kayo ng pusa. Ayan, nakita na kayo ng aso. Okay, so magkakaintindihan tayo dito. Ang pusa, kaya minsan ayoko ang pusa, kasi ganito yan, pag uwi mo sa bahay, uwi sa bahay, ang pusa, kahit anong ginagawa niya, walang pakialam sa yan. Kung nagagaganyan niya ng kamay, gaganyan pa rin yan, tama? Ang gagawin mo, pag ang pusa, ang alaga mo, gagawin mo, ming, pupunta mo pa sa ilalim, makatake mo pa, pag hinatak mo, minsan kakalmutin ka pa, tama? Pero ang aso, iba. Pag ang aso, nandun ka pa lang sa kanto, naiihi na yan. Di ba? Sasalubungin ka na, dadambahin ka na yan. Alam nyo, ano ka pagka nasa presensya ng Diyos? Pusa ka ba o aso? Ikaw ba yung hahanapin pa ng Diyos? O ikaw yung pag alam mong nandyan na ang Diyos, naiihi ka na? Intindihan niyo? Di ba yung aso, psychology daw ng aso? Ang aso daw, pagka kaya yan umiihi minsan, pag sa sobrang excited din, maliban sa pagiging excited niya, kaya ka daw iniingay niyan kasi gusto niyang markahan na ikaw ay sa kanya. Yun ang pagmamarka daw ng aso na, eto kaya ko, di ba yung aso pag nilabas mo yan, lahat ng poste ihian yan eh. Totoo yan, kahit na wala nang lumalabas, kaganyan pa rin yan, di ba? Bakit di ginagawa yun? Kasi minamarka niyang teritoryo ko to. At pag ikaw inihiyan ka ng aso, ibig sabihin teritoryo ka niya. Naintindihan ba natin? So yun yung ayun yung tanong eh. Pagdating sa excitement mo sa prayer, pusa ka ba o aso? Ikaw ba yung hinahanap ng Lord? O ikaw yung pag alam mo nandiyan na ang Diyos, naiihi ka na? Naintindihan mo yung katabi mo nga, mukha pang pusa, mukhang aso yan, no? Okay, number 2 yung exciting nga. Number 3, ano yung number 3 natin? Expectant. Meron ka bang mga pinag-pray na parang dahil ang tagal-tagal mo nang pinag-pray at parang wala namang sagot ang Diyos, sinasabi mo lang siya pero wala ka ng heart na inaasahan na sasagutin ng Diyos yan. When was the last time na nag-pray ka na talagang sinasabi mo, Lord, gusto ko talaga, Lord, itong bagay na to. I'm really expecting, Lord, na sasagutin ito.
Meron ka bang ganong prayer? Or wala na, you drop off your guard? Wala ka ng ganong attitude sa pananalangin mo. So this morning, balik natin yung ganong attitude. Kung dumating sa point na parang napagod ka ng manalangin, balik tayo sa Lord. As I've said before, kaninang nagsisimula tayo, ang prayer, ang kapangyarihan ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang galing mong panalangin, tapos na ang ministry. Tandaan niyo po yan. Tanggalin natin ang prayer, kahit na mag-cell group kayo sa lahat ng lugar dito sa Maynila, wala nang mangyayari. Okay? Number 4, yan, visit. Sabihin niyo sa Lord kung ano talaga yung gusto niyo ipag-pray. So ngayon gagawin natin to. Sa pagko-closing prayer natin, pag-pray niyo talaga kung ano yung gusto niyo ipag-pray sa Lord. Gawin natin siya. Pwede ba natin gawin yun ngayon? I-exercise ulit natin yung faith natin sa Lord. Lord, oo nga Lord, no? Nananalangin ako pero wala na pala akong expectation from you. Or siguro, Lord, I have become so general sa panalangin ko sa inyo. Dahil parang wala na siyang dating sa akin. So, ayusin ulit natin yung prayer natin. Number 5, explicit. Kaya sabihin nito, yung magandang panalangin nga. When you say magandang panalangin, puro, walang tinatagong kasalanan. Wala kang bahid ng karumihan pag lumalapit ka sa Lord. And number 6, yung extended. Yung hindi lang sa'yo nagfo-flow hindi lang sa'yo yung blessing or yung pagre-request mo, kundi umaabot hanggang doon sa mga nakatabi sa'yo, nakapaligid sa'yo.